Napakaganda po ng ginawang paghahanda ng Cambodia sa pagsalubong po nila sa state visit po ni PBBM sa kanilang bansa. Isipin ninyo mga kaistorya, nagpagawa po sila ng isang parang napakalaking billboard at nakalagay po doon mga kaistorya ang larawan ng first couple. Yun pala mga kaistorya ay para bagang gumanti lamang ang Cambodia sa ginawa pong kabutihan ni PBBM. Abay, ano kaya ang kabutihan yun? Ano ho, mga kaistorya? At ito pa po, napakalaking halaga po ng salapi mga kaistorya ang papasok sa Pilipinas. In total po ay 59 billion pesos at yan po mga kaistorya ay magbibigaya ng libu-libong trabaho sa mga Pilipino. Aba, hindi birong halaga mga kaistorya ang 59 billion pesos. Yan ay katunayan mga kaistorya sa kasipagan po ng trabaho ni PBBM. At ito na naman po, isa na namang pangako ng ating Pangulo ang tinupad niya. Katunayan na seryoso po sa trabaho ang Pangulo natin at katunayan po mga kaistorya na siya ay masikap na kumikilos para po mapagaan, mapaganda ang pamumuhay ng mga Pilipino. Mga good news po ang maihahatid ko sa inyo ngayon. Mga kaistorya, paki-share po at paki-like. Hindi po tayo magpapaligoy-ligoy, ipakita ko na po sa inyo ang atin pong mga references. Alam mo nyo naman mga kaistorya na ayaw ko pong naiinip ang atin pong mga manonood. Yan po yan. Palakihin ko mga kaistorya. Kita ninyo? Naka-display pa mga kaistorya. Kung hindi ako nagkakamali, isang government building po yan. Ang nakalagay dyan sa ibabaho ng billboard na yan ay long live the bands of solidarity friendship between the Philippines, Cambodia. Ba? Ganda mga kaistorya. Ito po ay mula po mga kaistorya sa Radyo Pilipinas. Ang sabi po rito sa caption, matagumpay na nakarating sa Phnom Penh International Airport sa Cambodia ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos para sa isang state visit. Mainit silang sinalubong ng mga opisyal ng Cambodia noong Setyembre 7, 2025. Kahapon po yon mga kaistorya. Tingnan nyo naman. Pagkaganda-ganda naman talaga ng respeto ng Cambodia sa Pilipinas sa pamamagitan po ni PBBM. Ngayon, ito naman po mga kaistorya, ang sinabi po ng GMA News sa kanila pong balita online. Ayan play nga natin. Wait lang, ayusin ko muna yung audio ko para marinig po ninyo. Sige, play po natin. Dito po ako ngayon sa Phnom Penh, Cambodia. Naka-display na rito yung mga pictures ni na Pangulong Bongbong Marcos at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Darating kasi sila rito mamaya para sa isang state visit. Pinasukli ito ng Pangulo sa ginawaring state visit ng Cambodia sa Pilipinas noong Pebrero. Ayun, kaya naman pala mga kaistorya, pinakitaan pala ng maganda ni PBBM ang leader ng Cambodia nung bumisita dito sa Pilipinas noong Pebrero. Kaya naman tingnan ninyo yung gante ng Cambodia. Ang unang gagawin ng presidente mamaya pagdating niya rito, makikipagkita siya sa Filipino community dito sa Phnom Penh. Sabi ng ating embassy, nasa 10,000 yung mga Pinoy na nandito. Well, tapos na yun. Nakipagkita na si PBBM sa Filipino community doon sa Cambodia. Actually, ito po mga kaistorya yung kanyang post sa Facebook tungkol po dyan. Ang sabi po niya, wait nga, palakihin ko. Ang ating mga kababayan, 45 minutes ago yan mainit pa po yan, bagong hango. Ang ating mga kababayan sa Cambodia ay patunay ng tunay na diwa ng pagiging Pilipino, masipag, mapagmalasakit at laging handang tumulong. Kayo ay bayani ng inyong pamilya at ng buong bansa. Ang inyong mga sakripisyo ay nagbibigay inspirasyon sa amin, lalo pang magsika para maiangat ang bawat Pilipino. Seryoso si PBBM dyan, mga kaistorya, sa sinabi po niyang yan, itong phrase na to. Sa inyong pagbabalik, isang matatag at mas maliwanag na bagong Pilipinas ang sasalubong sa inyo. Tinatrabaho yan ni PBBM. Ngayon, ito yung good news pa na maihahatid ko sa inyo. Isipin ninyo itong kumpanya na ito, mga kaistorya. Lockheed Martin. Tapos meron pang sinasabi, 50 billion yan mga kaistorya. Yan po, 50 billion pesos. Tapos meron pang isang kumpanya, ang Ajinomoto, mga kaistorya, 9 billion pesos po mag-i-invest mga kaistorya sa Tarlac. Laki nga na pera.
59 billion pesos in total. Daming trabaho, tapos investment pa. Lockheed Martin Corporation, an American manufacturer of defense aerospace equipment, said it expects to generate 50 billion pesos in economic value from its investment in the Philippines, which include the establishment of repair facilities and knowledge transfer to support the country's defense industry and workforce develop. Mag-i-invest sila dito. Ang laki. Mga kaistorya. In support of the Self-Reliance Defense Posture Initiative, we have developed a package that covers a wide range of economic and defense initiatives, one that we believe creates at least 2,000 jobs for the Philippine economy, along with nearly 50 billion pesos of value in terms of economic impact. Jess Coloini, Director of Business Development at Lockheed Martin's Integrated Fighter Group, told Business World last week. Ganon. This covers Lockheed Martin's direct investments such as repair and maintenance facility for the F-16 fighter jet. Magtatayo sila ng maintenance facility dito. So kung makakabili tayo sa kanila ng fighter jets na F-16, ay hindi na tayo mahihirapan sa maintenance. Kasi meron na sila ditong facility kung sakali. In the C-130 cargo plane, in the establishment of an innovation center that would support the Philippines' military capacity and create more jobs for the local workforce. Ganda nito, mga kaistorya. Tingnan nyo. Dito gagawin ng Amerika kung ang presidente natin ngayon, mga kaistorya, ay pro-China pa rin. Diba, mga kaistorya? Tapos, diba, nagkasundo na kung hindi ako nagkakamali, pinaplansya na po, mga kaistorya, yung usapan ni President Donald Trump at saka ni PBBM na magtatayo po sila dito sa Pilipinas ng ammunition facility. Kung hindi ako nagkamali dyan sa Subic, iniyakan nga po yun ng China, mga kaistorya. Saka ng mga project. Wala nang bago, Ito pa si Ajinomoto. Ajinomoto putting up 9 billion pesos food mixes factory in Tarlac. Investment uli. Tapos trabaho uli yan, mga kaistorya, para sa mga Pilipino. Ayan, In a statement, the firm announced its plan to build a new factory through subsidiary Ajinomoto Philippines Corporation to be located in Tari State, a development under Aboitiz Infra-Capital Economic Estates. The new factory will produce flavored seasoning and breeding mixes such as Aji Ginisa and Crispy Fry. Construction of the new factory is set to begin in May next year, while operation sisimulan sa administrasyon ni PBBM. Tingnan niyo, daming investment sa Pilipinas, mga kaistorya, na aabutan pa ng susunod na administrasyon. Kaya nga sana yung susunod na presidente ng Pilipinas kaalyado din ni PBBM dahil kung hindi, kung kalaban sa politika, karaniwan kasi pinopolitika po yung mga proyekto, programa, infrastructures, Yung sistema dito sa Pilipinas si PBBM hindi ganoon. Yung mga nakaraang proyekto ng nakaraang administrasyon, tinuloy niya kasi pinaglaanan ng pera ng taong bayan. Pinagbabayaran pa natin yung karaniwan yun, loan. Tingnan niyo yung ilan lang naman na infrastructure na pinunduhan ng China. Ilan lang naman talaga. Sabi nga, out of over 100 projects, 12 lang daw po yung nakompleto. Tapos ilan pa yung karamihan doon sa mga pinangako ng China na pupunduhan nila, di naman nila tinupad, di ba? Ay nako, China. Ito, mga kaistorya, yung pangako ni PBBM na tinupad niya. Enerhiya. Noong Hunyo, nangako ako na aayusin natin ang krisis sa kuryente ng Siquijor sa loob ng 6 na buwan. Ngunit ngayon, 4 na buwan pa lang natupad na natin. Naku, advance pa nga ng 2 buwan, Mga kaistorya, bilis. Yan ang presidente natin. Mula sa halos araw-araw na brownout, pakitingnan nyo na rin po dyan na mahal na presidente, itong aming probinsya na Camarines Norte, lagi pong brownout. Opo, dekada na po itong problema ng Camarines Norte. Lagi na lamang pong brownout. Nagre-reklamo na po ang mga mamamayan ng Camarines Norte. Oo, totoo yun. Ngayon ay sobra-sobra na ang supply ng kuryente dito. Maraming salamat sa Department of Energy, National Electrification Administration, Province of Siquijor Electric Cooperative at sa mga lineman na nagtrabaho para muling sindihan ang ilaw sa isla. Ito ang liwanag na magdadala ng pag-asa at pag-unlad sa bawat tahanan ng Siquijor. Ayan yun Salamat naman, sipag ng ating pong presidente. Mga kaistorya,
Oh, sinong nakagawa niyan? Walang iba. PBBM lang po, mga kaistorya. Oh, tingnan ninyo yan. Oh, hindi na sila problema. Ano ho? Oh, ito pa. Ha? Sa sipag ng trabaho ni PBBM, patrabaho to sa mga Pilipino. Oh, muli nating binubuhay ang industriya ng shipbuilding sa Subic. Kita ninyo. Mga Pinoy, matuwa kayo. Makikinabang kayo rito. Sa pamumuhunan ng Hyundai Heavy Industries, libu-libong trabaho ang malilikha. Mas maraming Pilipino ang mahahasa sa bagong kasanayan at muling maitatanghal ang Pilipinas bilang isa sa mga pangunahing bansa sa shipbuilding industry. Pati na nga po mga kaistorya sa naval shipbuilding industry. Naval Force ng Pilipinas. Meron na po tayo. Oo, tinututukan na po yun ng administrasyon ni PBBM. Meron na po tayong locally made na vessel para sa Navy natin, mga kaistorya. Meron na po. Tingnan ninyo yan, pagkasipag-sipag ng atin pong presidente. Tingnan ninyo yung facility. Matuwa kayo, mga Pilipino. Mga Pilipino ang makikinabang dito. Hindi naman ang presidente ng Pilipinas ang makikinabang niyan. Legacy niya yan, mga kaistorya. Actually, di naman kailangan ng presidente pa magtrabaho kung tutusin. Napakayaman yan. Kaya na niyang buhayin, mga kaistorya, ang pamilya niya at mga kaapu-apuhan pa niya, salinlahin niya kahit di pa siya magtrabaho. Kaya lang, nagsisipag magtrabaho. Bakit? Mahal nga po ang mga Pilipino, di ba? Sa interview nga sa kanya, mga kaistorya, kailan lang, napaiyakan sa pagdudusa ng mga Pilipino dahil sa korupsyon, sa flood control. Tingnan ninyo, ang presidente natin may puso. Kaya sana ang mga Pilipino magpakatalino. Wag ho kayong padadala sa matatamis ng salita ng mga kalaban ni PBBM sa politika. Dahil ang mga yan, sa totoo lang, ang pinaglalaban ng mga yan, mga kaistorya, unang-una na personal nilang interes. Uulitin ko po, kapag nagtagumpay sila na mapatalsik sa pwesto si PBBM, unang-una sila po ang makikinabang, hindi tayo na mga Pilipino. Unang-una, sila po ang panalo, hindi tayo na mga Pilipino. Huwag kayong maniwala doon sa sinasabi ng Filipino people deserve better. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kasi yung sinasabi ng better, mga kaistorya, ang unang-una doon, mga kaistorya, sila ang makikinabang, hindi po tayo. At pag nagpatalsik ka ng isang presidente ng Pilipinas by force, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Matik yun. At tapos ito pa pong mga investors nawawala ng tiwala sa gobyerno. Nagsisipaglayasan po yan, mga kaistorya. Tayo umaangat na. Anong mangyayari? Babalik na naman tayo sa unang hakbang. Babalik na naman tayo sa unang baitang. Tingnan ninyo. Hindi pa ba ninyo yan na prove sa ilang beses nang ginawa yan? Mga kaistorya dito sa Pilipinas. Tapos mayroon pa ngayong nananawagan, pati ang militar, makialam na daw. Nako, silang makikinabang yan. Hindi naman tayong mga Pilipino Tayo po ay pinagbubula lang nila yung mga mahihina ang loob. Mabilis mabula. Sa totoo lang sila, mga kamag-anak, mga kaibigan nila, mga kakilala nila, ang unang-unang makikinabang. Totoo yun, mga kaistorya. Lahat ng mga nasa gobyerno na yan, yung mga appointed na yan, natuloy papalitan yan pagtatatanggalin niya. Sinong ilalagay? Kakilala, kaibigan, kamag-anak. Di po ba? Normal yun. Ganun naman po talaga, mga kaistorya. Habang nagtra-transition ang gobyerno, sinong umiiyak ngayon? Sinong nahihirapan? Taong bayan, mga Pilipino. Kaya kayo po, magpakatalino kayo. Huwag kayong basta-basta pabubula. Ngayon pa lang, markahan na po ninyo, ilang taon pa bago ang 2028 presidential election. Magpakatalino na po kayo, mga kaistorya. Natutuwa nga tayo ngayon dahil itong matinding corruption, ay ibinulgar mismo ng presidente natin at siya mismo ay kumilos, mga kaistorya. Para po yan ay masawata, malinis niya ang gobyerno natin. Speaking of that independent commission that the president will be established, mga kaistorya, sabi, ipinaplansya na raw. Napaisip ako. Kasi po, mga kaistorya, si General Nicolas Torre III ay naka-leave for 1 month. Hindi pa ni PBBM ini-announce yun. Hindi kaya sa pagbalik ni General Torre sa serbisyo, saka naman niya i-announce? Napapaisip ako doon. Baka yun yung timing,
mga kaistorya. Well, tingnan natin, just may 2 cents lang naman. Kumbaga mga kaistorya, obserbasyon ko lamang po, no? So, wag basta-basta maniwala, ha? Diyan sa mga mapahambula, matatamis na dila. Nako, mga kaistorya, oo. Ang mga yan, kahit siguro ang buwan, araw at mga bituin ay ipapangako sa inyo, mabula lang po kayo, no? Sabi ni PBBM, ito pa, good news to. Ito ay trabaho ng presidente. Trinabaho niya po talaga. Binuksan natin ang Kalunasan Small Reservoir Irrigation Project sa Calape, Bohol, na magbibigay ng sapat na patubig sa 300 hektarya ng sakahan. 300 hektarya ng sakahan? Naku po pagkalawak-lawak na sakahan yan, mga kaistorya. Alam niyo ba yung 1 kilometro kung i-stretch ninyo? 1,000 meters lang po yun. Oo, mga kaistorya. Itong kuha na ito, 300 hektarya, ilang kilometro ito? Ang ganitong infrastruktura, ang sandigan ng ating mga magsasaka laban sa pagpabago-bagong klima. Kapag tagtuyot, may tubig silang masasandalan. Kapag bumuhos ang malakas na ulan, maiiwasan ang sobrang daloy ng tubig para hindi masira ang kanilang pananim. Ito ang paraan para maprotektahan ang kanilang ani at masigurong tuloy-tuloy ang kanilang kabuhayan. Sipag ng presidente natin, no? Walang kapaguran, mga kaistorya, no? Ito, bahagi ito, mga kaistorya, nung programa, pangako ni Presidente BBM na ibababa niya ang presyo ng bigas. No, nagawa nga niya, hindi lang 20 pesos. No? Sa public market nga lang punta kayo, ako mismo mapapatunayan ko sa inyo. No? Kasi nga ako bumibili talaga ng bigas, sinasamahan ko ang misis ko. Yung pumapalo dati ng 65 pesos na bigas per kilo, mabibili mo na lang ngayon, 43 pesos. Bakit? Paano nagawa ni PBBM yan? 2 bagay. Una, sa 20 pesos per kilo na bigas, sinubsidize ng gobyerno. Sinagot ng gobyerno, binili ng gobyerno sa tamang presyo ang palay sa mga magsasaka, and then ang bigas na ibinenta nila nang walang tubo ang gobyerno. Yun po yung subsidize, no? Yun kasi ay parang budget allocation na inilaan ng gobyerno. Pera na galing naman din sa kaban ng bayan. Pangalawa, para maibaba at maging stable ang presyo ng bigas, mga kaistorya, kinakailangan yung supply maging matatag. Ano yung supply na binabanggit natin? Mula sa mga magsasaka, mula sa mga lupaing pansakahan, kinakailangang ma-boost, mga kaistorya, yung ani ng mga magsasaka. Mangyayari lamang yun, mga kaistorya, kung maaalagaan po at matututukan ng gobyerno ang pangangailangan ng mga magsasaka para sa kanilang mga pananim. Isa yan, no? Patubig, mga kaistorya. Diba? Tapos yun pang mga titulo ng mga lupaing sinasaka ng mga magsasaka na dekada-dekada lang naging problema nila. Mula pa nga, mga kaistorya, panahon ng Cory Aquino. Ngayon lang nangyayari na libu-libong titulo na ibigay na sa mga magsasaka. Ganyan po kasi pag ganyan kagaling ang presidente natin. Kaya tayo magpasalamat na lamang sana tayo. Nananawagan tayo sa ating mga kababayan. Huwag po kayong basta-basta pabubula sa mga politiko na kalaban ng administrasyon na matatamis magsalita na sinisira ng presidente. Tanungin natin sila. Sa kababatikos ninyo, sa kakasira at kakaatake ninyo sa kasalukuyang administrasyon ngayon, kayo mismo sa sarili ninyo, anong naitulong ninyo? Anong nagawa ninyong trabaho para mapaganda ang pamumuhay ng mga Pilipino? Yun bang pag-travel abroad, nakakatulong ba para mapagaan ang pamumuhay ng mga Pilipino? Yun bang kakabatikos, kakabato ng putik sa administrasyon, nakakatulong ba para mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino? Hindi. Yung ginagawa nila actually, nagpapabigat sa sitwasyon ng Pilipinas. Dagdag problema pa ng Pilipinas. Totoo yun. Realidad yun. Real talk po yun, mga kaistorya. Kaya magpakatalino po tayo. So yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kuro-kuro, kritisismo, opinyon na maibabahagi ko sa inyo. Actually, kaya po ako na may mental block kanina pa at nabubulol din. Puyat na naman ang lolo ninyo. Actually, kung pwede lang pumikit na ako, mga kaistorya, no, sa harap ng camera.
Pagkapuyat ka po talagang mabagal ang andar ng utak mo. Pasensya na po. Kaya lang kasi may mga good news na kailangan kong ihatid sa inyo. Hindi pwedeng matabunan to ng mga pambabatikos at panira sa administrasyon. Salamat po sa inyong lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat din sa mga bagong viewers natin. Kung nagustuhan ninyo ang ating content at kung gusto ninyo ang ganitong klase ng mga content ay iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe po dito sa aking YouTube channel na Juan Historiador. Maraming salamat sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo na walang sawang sumusuporta sa inyong lingkod. Laging nag-abang, nanonood, nakikinig, nagla-like at nag-share sa akin pong mga content. So sa susunod po ulit, muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas. Nagpapasalamat po tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon.